What's up? Ano nga ba ang kinakaharap ngayon ng mga negosyante ngayon buwan ng Ramadan? Bili ko siya sa murang bilhin para. Susunod, ano ang mga kinakaharap ngayon ng mga estudyante sa ika-4 na markahan? Yung mga lapses nila, yung Pag niyang tidrana, nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Ano nga ba ang mga epekto ng quarrying sa ilog? Alam kaya ng mga residente sa Mimabara ang sanhi nito? Talaga sa akin, para sa pamilya ko. Dito lang ako maghahanap ng buhay para sa mga anak ko. Ano nga ba ang masamang epekto ng hindi pagkain ng almusal sa katawan? More likely to be the big weight gainers over time. If you have 3 meals a day, you probably Natamad ako kumain. Blackpink is back! Kasama kaya ang Pilipinas sa world tour nila? Tutukan sa AAY News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas. Ako si Yasmin Tamay at ito ang AAY News. Sa pagsisimula ng banal na buwan ng Ramadan ngayong 2025 ay napansin ang pagtaas ng mga pangunahing produkto katulad na lang ng bread, peanut butter at durian jam. Ano nga ba ang mga dahilan nito at paano ito nakaharap ng ating mga kababayang Muslim? Narito ang ulat ni Aslia Valente. Maraming salamat, Miss Yasmin. Narito tayo ngayon sa isang sari-sari store kung saan tumaas ang presyo ng mga produktong madalas ihanda tuwing Ramadan, tulad ng bread, peanut butter at durian jam. Ayon sa mga ulat, tumaas ang presyo ng hari na pangunahing sangkap ng paggawa ng tinapay dahil sa pagtaas ng presyo ng trigo sa pangdaigdig merkado. Nakausap natin si Mrs. Bayro na isang negosyanteng Muslim. Mrs. Bayro, na paano po nakakapekto ang pagtaas ng presyo ng bilhin sa iyong negosyo ngayon Ramadan? walang masyadong bumibili dahil sa kamahalan nito. Paano po ninyo tinutuguan ang mga pagtaas ng presyo ng bilhin at gastusin sa production? Hindi ko pinagbibili sa mahal. Pinagbibili ko siya sa murang bilhin para may binta ko siya agad-agad. Ang pagtaas ng presyo ng raw materials at paggastusin ng production. Patuloy naman naghahanap ng solusyon ng gobyerno upang maibsan ang epekto nito sa mga mamimili at negosyante. Para sa AAY News, Aslia B. Valente, balik sa iyo, Miss Yasmin. Salamat, Miss Aslia. Patuloy natin susubaybayan ang mga sitwasyon ng mga pangunahing produkto ngayong buwan ng Ramadan upang mabigyan natin ng mga tamang impormasyon ang ating mga kababayan. Patapos na ang school year 2024-2025 at kasabay nito ang matinding pressure na nararanasan ng ating mga kamag-aral sa ika-4 na markahan. Mula sa pagsubok sa kanilang grades, mga proyekto at pati na rin sa kanilang mental health. Ano nga bang kinakaharap nilang hamon? Alamin natin sa ulat ni Mr. Aljilno Khalid. Maraming salamat, Yasmin, na sa huling bahagi na tayo ay academic year at para sa maraming mag-aaral ito ang pinaka-challenging na bahagi ng taon. Naranasan nila ngayon ang matinding proseso upang makapasa sa exam, makompleto ang requirements at mapanatili ang maingat na ang kanilang grades. Ayon sa ilang guro, isa sa pangunahing problema ngayon, ang academic processor sa kabila ng pagsusumikap ng mga estudyante. Marami sa kanilang ang nakaranas ng stress at exactly dahil sa mataas na expectation. Nakausap natin si Almeida, isang grade 10. Almedo, anong pinakamalaking hamon mo na naranasan mo sa huling quarter? Stress dahil naganing itataas ang project. Ano ang ginagawa mo para ma-manage ang stress mo? Pag niyang tidrana, nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Nakausap din natin si Ma'am Shahanifa Mulib, isang guro sa grade 7 at grade 8. Ma'am Shahanifa, bilang guro, ano ang obserbasyon niyo sa isang mga estudyante ngayon huling bahagi ng school year? Huling araw, huling quarter ng ating school year,
Kadalasan, hindi pumapasok yung mga ibang estudyante. Binabaliwala nila. Hindi nila pinapansin yung mga subjects nila, yung mga lapses nila, yung hindi nila nagawa ng paraan na exam, projects. Ano ba ang nasa isip nila? Hindi ba nila iniisip na magtatapos na ang taon? Ano ang magiging grado nila? Feeling nila makaka-step sila kahit hindi sila pumasok? Sa tingin niyo po, paano matutulungan ng mga estudyanteng na harapin ang academic pressure? Academic pressure. Sa ngayon kasi, iba yung mga ugali ng kabataan. Pag pinagalitan mo, lalayasan ka. Pag pinagsabihan mo, pasok dito, labas doon. Hindi kagaya ng mga kabataan noon na pag pinagsabihan, sagad sa buto yung takot nila. Pero ngayon, hindi madaan sa santong dasalan, santong paspasan. Bukod sa academic pressure, ilang estudyante pa rin ang nangangamba tungkol sa kanilang magiging kinabukasan, lalo na ang mga lilipat na grade level o magtatapos sa junior high school. Ayon sa mga eksperto, mahalagang may sapat na sa suporta mula sa paaralang pamilya at mga kaibigan upang maharap ng mga mag-aaral ang mga pagsubok sa paaralan nang may kumpiyansang. Mula sa AAY News, ako si Aljibnor, balik sa Yasmin. Maraming salamat Mr. Aljibnor. Tunay ng malaking hamon ang kinakaharap ng mga mag-aaral sa pagtatapos ng school year. Sa kabila nito, mahalaga ang tamang oras ng paghinga, suporta mula sa pamilya, guro at komunidad upang mapanatili ang kanilang kalusugan, physical man o mental. Sa bayan ng Butiglano del Sur, patuloy ang quarrying o walang habas na paghuhukay ng maliliit na bato sa ilog bilang pangunahing kabuhayan ng mga residente. Ngunit habang ito'y nagbibigay ng hanap buhay sa mga residente, may babala ang mga eksperto tungkol sa epekto nito sa ating kapaligiran. Narito ang ulat ni Ms. Aslia Balinte. Maraming salamat, Miss Yasmin. Narito tayo ngayon sa Ilog, Dimabara, Butiglano del Sur, kung saan araw-araw ang mga residenteng ang naghuhukay ng maliliit na bato upang ibenta. Bagamat dito ang kanilang hanap buhay, ayon sa mga eksperto may malaking epekto sa kalikasan. Ayon sa mga environmental specialist, ang walang habas na quarrying sa ilog ay nagdudulot ng mga sumusunod na epekto. Una, ang pagguho ng lupa dahil sa patuloy na paghuhukay unti-unting lumalambot ang gilid ng ilog na maaaring magdulot ng landslide sa mga napakalibot na lugar. Pangalawang, pagbabago sa ilalim ng ilog dahil sa quarrying ay maaaring magdulot ng pagbabago sa daloy ng tubig na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Tap natin sige ng isang mamamayan at nakatira sa ilog. Anong obserbasyon nyo sa epekto ng paghuhukay ng bato sa komunidad? Maayos dahil nawala ang mga baha sa ilog. Sa tingin niyo po, ba ay dapat pagbawal ang paghuhukay ng bato sa ilog? Hindi pwede ipagbawal kasi mawala ang negosyo ng mga tao. Wala ang mga negosyo ng mga quarry. Nakausap din natin ang ilan sa quarry worker. Talaga ang paghuhukay ng bato sa ilog para sa inyong pamilya. Mahalaga sa akin para sa pamilya ko. Dito lang ako maghahanap ng buhay para sa mga anak ko. 3 pang anak ko na gumagamit na pampers. At sa pag-uwi ko ng bahay, bumibili ako ng 2 kilong bigas at saka half kilo ng galunggong. Ganun. Alam po ba ninyo ang sinasabing epekto ng quarry sa ilog? Sa totoo lang, sa tingin ko, walang epekto dahil yung lahat ng pinagkukwaryan dito walang madadamage. Hindi pwede yung mga landslide na mga lupa, yung hindi pwede pagkukwaryan. Di ba yung sa 3 meters daw, hindi dapat dikitin yung tabi ng mga bahay kung katapat ng ilog, yun nalalandslide yun. Pero dito lang walang epekto dito, walang nasisira dito. Ayos na ayos, safety na safety yung tulay namin.
Ngunit ayon sa mga residents dito ay nag-iingat naman daw sila at alam nila ang epekto nito. At karamihan sa kanilang mga sagot ay mabuti daw ang epekto nito sa kanila dahil nakakadaan ng maayos ang tubig tuwing nagbabaha. Ayon sa mga eksperto, kailangan balansahin ang pangangalaga sa kalikasan at kapangangailangan ng mga mamamayan. Mahalaga ang paglikha ng alternatibong hanapbuhay upang hindi maapektuhan ang ilog habang nalagaan pa rin ang kabuhayan ng mga tao. Sa AAY News, Aslia B. Valente, balik sa iyo, Miss Yasmin. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga estudyante at nagtatrabahong Pilipino, ang madalas lumalaktaw ng agahan o almusal. Pero, alam ba ninyo na ang paglaktaw ng agahan ay may negatibong epekto sa ating katawan at isipan? Alamin natin ang mga panganib na may dudulot ng hindi pagkain ng almusal sa ulat ni Mr. Aljibnor Khalid. Salamat Yasmin. Maraming Pilipino ang lumalaktaw sa almusal kadalasan dahil sa paggamit o pagmamadali o kalawan ng gana sa pagkain, pero ayon sa mga eksperto, ang hindi pagkain sa umaga ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Ayon sa nutrition, ang almusal ay pinakamahalagang pagkain sa maghapon dahil ito ang nagbibigay ng enerhiya upang maging produktibo. Ngunit kapag lumalaktaw tayo sa almusal, maaaring maranasan natin ang pagbaba ng enerhiya, hirap sa pag-concentrate, pagbaba ng blood sugar o pagkairita at stress. Yeah, what we found is that people who skip breakfast were more likely to be the big weight gainers over time. If you have 3 meals a day, you probably have fewer calories spread out during the day, where if you skip breakfast and you have all of your calories during just 2 meals, you get much bigger spikes in glucose and much bigger spikes in insulin. Your glucose spikes because of what you're eating in your meal, and your pancreas makes insulin to absorb the glucose. But insulin is also a hunger hormone, and it also ultimately tells your body to store fat. So if you have huge ups and downs in your insulin, your body's more likely to store more energy as fat and also to feel hungrier 3 or 4 hours later. I like low-fat or non-fat yogurt with blueberries on top, and sometimes I actually put some bran on top of that. I do like whole grain cereals, and for that, again, I use those that have little or no sugar added to them. And finally, in the winter, when it gets a little cold, we make up a batch of steel-cut oatmeal, sometimes a little honey, or sometimes some berries on top of that too. Probably a lot of processed meats are not so good. That would be the bacon and the sausage and the ham. There's a lot of sodium in that, and they are not great because they're pretty high in saturated fat. Probably the highly refined cereals. There's a lot of cold cereals out there that only have 0 or 1 gram of fiber that really are a lot of added sugar, and those are really tough on your system. And of course, America loves donuts. A lot of donuts is not good. They're going to be high in refined grains, which again is going to be problematic for your blood sugar. Now, what about eggs? What we find if you follow tens of thousands of people is that an egg a day actually is not that bad. It's a good source of protein. And we find that people don't have higher rates of heart disease or diabetes with an egg a day. If you have 2 or 3 eggs every day, then the cholesterol in the egg can start to add up and have an impact. But 1 egg a day really is not so bad because for the most part, the cholesterol in the egg does not turn into cholesterol in your body. Nakausap natin ng isang estudyante na si Miss Shamima Zainuddin, isang estudyante madalas hindi kumakain sa umaga. Miss Shamima, bakit madalas lumalaktaw sa almusal? Tinatamad ako kumain. Tinatamad ako or minsan nalilita ako gumising kaya hindi ako kumakain. Ano ang nararamdaman mo kapag hindi ka nakakain sa umaga? Nagugutom kaya at minsan hindi ako makapokus sa klase kasi nag-skip ako ng pagkain sa umaga. Ang ginagawa mo kapag hindi ka nakakain sa umaga? Bumibili ng snack at pagkain sa tindahan.
may nakapanayam din kaming isang magulang. First question. Napansin mo ba kung ang iyong anak ay kumakain ng breakfast bago pumasok sa paaralan? Ay, siyempre, pinapakain namin muna para yung mga utak nila ay magaling yung pag-iisip. Pangalawang katanungan. Paano mo hinihikayat ang iyong mga anak na kumain ng masustansyang almusal? Talagang obligasyon ng mga magulang na pakakainin yung mga anak nila na masustansya tulad ng mga itlog, gulay, kung ano-ano pa dyan. Pero yung mga snack, binabawalan namin kung pwede. Tungo rin tayo sa isang tindahan malapit sa paaralan upang alamin kung ano ang madalas bilhin ng mga estudyante bilang alternatibo sa isang almusal. Kayo po ba, ano ang madalas bilhin ng mga estudyante tuwing umaga? Ako po, mga junk foods ang binibili nila. Pangalawang katanungan. Sa tingin ninyo po, sapat ba ito para sa isang buong araw ng pag-aaral? Ay, hindi po sapat yun. Sila po yung magkakaroon ng sakit. Huling katanungan. May mga masustansya ba kayong inaalok sa mga estudyante? Siyempre po, mayroon. Tulad ng banana Q, biko, bihon, oto. Yun, mga sustansyang pagkain po yun para sa mga bata. Maraming salamat, Mr. Algibno. Tunay ngang mahalaga ang pagkain ng almusal sa umaga upang mapanatili ang ating lakas, sigla at mental focus sa buong araw. Para sa ating mga manonood, tandaan natin na hindi kailangang mahal o komplikado ang almusal. Basta ito ay masustansya at sapat para sa ating pangangatawan. Trending once again ang K-pop superstar na Blackpink. Ang sikat na K-pop girl group na Blackpink ay nakatakdang magbalik ngayong 2025 dala ang malawakang world tour. Matapos ang kanilang Born Pink World Tour noong 2022 hanggang 2023, ang Blackpink ay muling magbabalik sa entablado ngayong taon. Noong Desyembre 5, 2023, kinumpirma ng YG Entertainment na ang 4 na miyembro ng Blackpink ay nag-renew ng kanilang kontrata at naghanda para sa isang malawakang world tour. Noong Pebrero 5, 2025, inilabas ng grupo ang unang teaser para sa kanilang nalalapit na world tour. Makalipas ang 2 linggo noong Pebrero 19, inanunsyo nila ang mga petsa at lugar para sa Blackpink 2025 World Tour na magsisimula sa Huli 5 sa Goyang Stadium sa Korea. Para sa mga Blinks dito sa Pilipinas, bagamat wala pang nakatakdang petsa ng concert sa bansa, umaasa ang maraming Blinks dito sa Pilipinas na sana daw isama ng Blackpink ang Maynila sa kanilang tour. Patuloy tayong nag-aabang ng mga susunod na anunsyo mula sa grupo at sa kanilang management. Yan ang mga balitang hatid namin ngayong araw. Huli, ako si Yashmin Nitamay at ito ang AAY News.